Magandang gabi po sa inyong lahat, mga giliw namin tagapakinig sa palatuntunan ito na nakalaan po sa ating Panginoon, ang patnubay. Kami po ay umaasa na kayo po habang nadigyan po sa inyong mga tahanan ay mananatiling bukas ang inyong frequency dito sa himpilang ito hanggang mamayang alas 9 ng gabi. At rest assured na susunod po mga sandali sa gabay po ng Banal na Espiritu at ng patnubay ng ating dakilang Diyos ay atin pong gagampanan ng kanilang ipagagawa sa atin na tayo maging kasangkapan sa paghahatid po ng kanyang mga mensahe sa gabing ito, salig po sa kanyang banal na aklat. Kaya kami po umaasa na dyan po lamang kayo sa inyong mga tahanan, narinig po kami sa himpilan at tayo po ay magkakasama-sama sa kabuuan ng palatuntunang ang patnubay. Siyempre po, natutuwa po ako sapagkat kasama na ho natin ngayon ang magbibigay reflection sa ating mga tutunghayan sa ating banal na aklat, si Kuya Bert Miranda. Magandang gabi po sa inyong lahat, mga ginigiliw naming tagapakinig. Naway loobin po ninyong samahan kami ni Kuya Min sa loob ng isang oras mula ngayon hanggang mamayang ikasyam ng gabi. Tinitiyak po namin sa inyo na marami tayong mapupulot na magagandang aral buhat sa salita ng ating Panginoon. At ito'y magagamit natin sa ating pang-araw-araw na buhay bilang sandata, lalo tigit sa mga suliraning dumarating sa ating buhay. Yan po si Kuya Bert at ngayon po tayo po nasisiyahan at noong nakaraan ay kasama naman natin si Kuya Mon na siya hong nakatulong ho natin sa pagbibigay ng reflection sa akin noong tinungayan. Noon po nakaraan, Kuya Bert, na Sabado ay nakuha po namin yung nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. At kumain ng hapunang Pampaskwa si Jesus at ang mga alagad niya. Paunang sinabi ni Jesus ang pagtatatwa ni Pedro at nanalangin si Jesus sa Getsemani at ang pagdakip kay Jesus. Yan po ang amin nakuha noon. At ngayon po idadakuhan natin, Kuya Bert, ang si Jesus sa harap ng Sanhedrin matapos na siya po ay dakpin. Iniharap na po siya sa Sanhedrin. At dito po tayo magsisimula ngayon, mga giliw namin tagapakinig, hanggang sa makuha po natin ang itinatwa ni Pedro si Jesus sa harap ni Pilato at hinatulang mamatay si Jesus. Ito po ay nasa Marcos chapter 14 verses 53 hanggang sa mga sumusunod kung saan po tayo abutin mamaya. At bago po kami magsimula ni Kuya Bert, tayo po muna ay mag-uukol ng isang payak na panalangin. Dakilang Diyos na makapangyarihan sa lahat na marami pong salamat, minsan pa sa pagkakataong ito na iyong ipinagkaloob sa amin ni Kuya Bert na kami po iyong makasangkapan sa iyong palatuntunan ito ang patnubay. Palatuntunan po ito na iyong ipinagkaloob sa amin upang kami kasangkapanin mo na makarating sa aming mga kapatid ng iyong mga mensahe sa bawat pagtatanghal namin. Panginoon Diyos, loobin na yung Banal na Espiritu na ang makikinig ay maunawa nila ang iyong mga mensahe at kami naman ay humihingi ng iyong patnubay sapagkat wala po kaming sapat na kakayahan kung hindi mo kami tutulungan at ayudahan ng iyong Banal na Espiritu ng pagkakaugnay-ugnay ng aming sasabihin. Yes, Lord. Panginoon Diyos, si Kuya Bert at ako po ay narito at nagpapakumbaba humihiling ng iyong bendisyon sa pangalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Amen. Kuya Bert, magandang gabi. Magandang gabi naman, Kuya Min. At tayo po ay narito na naman sa ating pong tungkulin na tayo po ay makapaglingkod sa ating mga kababayan sa pamagitan po ng mga salita ng Diyos. Gaya po ng nasabi ko kanina, nakipagkasundo si Judas sa mga kaaway ni Jesus. Ito po yung una noong nakaraan na na-discuss po namin hanggang sa mga nabanggit ko na po. At ngayon po isisimulan natin ang atin pong aralin sa Marcos chapter 14, si Jesus sa harap ng Sanhedrin. Ganito po ang nilalaman nito, mga giling naming tagapakinig. At dinala nila si Jesus sa bahay ng pinakapunong saserdote. Do'y nagkatipo ng lahat ng punong saserdote, ang matatanda ng bayan at ang mga iskriba. Si Pedro'y sumunod sa kanya, ngunit malayo ang agwat. Nagpatuloy siya hanggang sa patio ng bahay ng pinakapunong saserdote. Naupo sa tabi ng apoy at nagpainit na kasama ng mga bantay.
ang mga punong saserdote at ang buong Sanhedrin ay naghahanap ng maipaparatang kay Jesus upang maipapatay siya, ngunit wala silang makuha. Maraming saksi ang nagsabi ng kasinungalingan laban sa kanya, ngunit hindi nagkaisa ang kanilang mga patotoo. May ilang sumaksi laban sa kanya at nagsabi ng ganitong kasinungalingan. Narinig namin sinabi niya, gigibain ko ang templong ito na gawa ng tao at sa loob ng 3 araw ay magtatayo ako ng iba na di gawa ng tao. Gayon may hindi pa rin nagkaisa ang kanilang mga patotoo. Tumindig ang pinakapunong saserdote sa harap ng kapulungan at tinanong si Jesus, ano ang masasabi mo sa paratang nila sa iyo? Bakit hindi ka sumagot? Ngunit hindi umimik si Jesus. Hindi siya nagsalita, gaputok man. Muli siyang tinanong ng pinakapunong saserdote, ikaw ba ang Mesiyas, ang anak ng katastasan? Ako nga, sagot ni Jesus. At makikita ninyo ang anak ng tao na nakaupo sa kanan ng makapangyarihan sa lahat. At makikita ninyong siya'y dumarating nasa alapaap ng langit. Winahak ng pinakapunong saserdote ang sariling kasuotan at sinabi, hindi na natin kailangan ng mga saksi. Kayo na nakarinig ng kanyang kalapastanganan sa Diyos. Ano ang pasya ninyo? Ang hatol nilang lahat ay kamatayan. At niluraan siya ng ilan, tiniringan, pinagsusuntok, kasabay ng wikang, hulaan mo nga sino ang sumuntok sa iyo, at pinagsasampal siya ng mga bantay. Kuya Bert, binuo ko na po yung nilalaman nitong Jesus sa harap ng Sanhedrin, sapagkat gusto lang po nating mabigyan ng larawan, yun pong ating mga tagapakinig, na mga mananampalatayang katulad natin, kung ano yung mga senaryo na nagaganap ng mga panahon na yon, na siya po ay iniharap sa Sanhedrin, matapos na siya po ay matakip. Ngayon, dito po sa tinunghayan kong ito, ay makikita ho natin dito kung ano yung mga nagaganap ng mga panahong yon sa hanap ng Sanhedrin, sapagkat alam po naman natin na ito pong Sanhedrin na ito po yung pinakamataas na hukuman noong panahon na yon, na mga binubuo ng 70 mga Hudyo na ang pinakapuno ay saserdote. Sa mga katuwid, iniharap sila doon, 70 mga matatanda ng bayan, mga eskriba, mga paraseyo yan, yung naroroon. Sanhedrin kasi, kapulungan kasi ito ng mga maraming tao. Nung mga panahon na yun, na inuusig na itong ating Panginoong Hesus na ang nakapagbigay ng puwang dito sa pinakapunong saserdote ng Sanhedrin, ay yung pahayag niya na sinabi niya, ako nga, makikita niyo na ang anak ng tao ay nakaupo sa kanan na makapangyarihan sa lahat, at makikita niyong siya'y dumarating na sa alapaap ng langit. Yun ho ang naging batayan kung bakit yung mga kasinungalingan na ibang mga pagpaparatang sa kanya na baliwala. At ito nang sinabi nito, ang binigyan ng punto ng pinakapunong sa Sanhedrin upang siya ay mahatulan. Ano po ang inyong maipapaliwanag dito base sa ating mga pangkasalukuyang panahon? Alam mo, Kuya Men, bago tayo tumalakay doon sa tanong mo, no? Tingnan muna natin, bakit nandoon ang ating Panginoong Hesus sa harap ng Sanhedrin? Katulad ng nasabi mo kanina, na noong nakaraan linggo, ay nahuli si Jesus dahil ipinagkanulo ni Judas. No? Ibinenta. So ngayon, kahit wala siyang kasalanan, dahil ibinenta siya ng isang taong malapit sa kanya, dilit iba ay alagad pa niya, ay nagkaroon ngayon ng pagkakataon upang dakping ang ating Panginoon. Ang tanong, Kuya Min, nangyayari ba ito ngayon? Nangyayari. Maraming mga pangyayari sa ating buhay sa ngayon, Kuya Min, na naglulubid-lubid ng kasinungalingan
upang ang taong kinaiinggitan, lalo't higit yung lumalaban sa kanila,